What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula sa isang prestihiyosong paaralan ng mga atletang Hapones na tinatawag na Saitoku. Isang maulang araw, may estudyanteng nagngangalang Fuwa na nakatayo sa bubungan ng paaralan. Siya ay major sa kendo at may dalang bag ng mga kagamitan kasama ang isang espada. Biglang tumama ang kidlat sa isang napakalaking bato sa harap ng paaralan na lumikha ng kakaibang enerhiya. Tumalon si Fuwa mula sa gusali at nag-levitate dahil sa puwersa nito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena makalipas ang isang taon. Nawala si Fuwa nung araw na iyon at unti-unting nakalimutan ng lahat. Ipinakilala naman ng pangunahing tauhan ng pelikula si Aoi, isang archery major. Siya ang pinakamagaling na estudyante sa kanilang klase ngunit kulang sa tiwala sa sarili. Dahil dito, hindi siya nananalo sa anumang kompetisyon para man sa sarili niya o sa paaralan. Ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, si Haruka, ay kaklase rin niya at palaging nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Isang normal na araw sa Saitoku School nang biglang tumama muli ang kidlat sa mahiwagang bato sa ikalawang pagkakataon. Sinundan nito ng malakas na ulan na ikinagulat ng lahat dahil maliwanag ang araw ilang segundo lamang ang nakalilipas. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga estudyante na ang mga patak ng ulan ay hindi tubig, kundi mainit na dugo. Bago pa nila lubusang maunawaan ang nangyayari, daan-daang mga kuliglig ang lumabas mula sa lupa at lumipad sa paligid. Pagkatapos, biglang naglaho ang mga gusali sa paligid ng paaralan at napalitan ng isang malawak na kagubatan. Habang tulalang pinagmamasdan ng mga manlalaro ng football ang kagubatan, isang grupo ng mga samurai na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang lumitaw mula sa hamog. Agad nilang sinimulang patayin ng mga estudyante isa-isa. Grabe, hindi nag-aksaya ng oras ang pelikulang ito. Sumabog ang kaguluhan habang kumakalat ang mga samurai sa buong paaralan at marahas na pinapatay ang sino mang madaanan. Sinubukan ni Aoi at Haruka na iligtas ang kanilang sarili ngunit nahuli sila ng isang mamamatay tao. Nagawa nitong hiwain ang palad ni Aoi ngunit bago pa makatama ng ikalawang atake, dumating si Kota upang iligtas sila. Si Kota ay kaibigan ni Aoi at kapitan ng Kendo Club. Bilang isang bihasang mandirigma ng Kendo, siya lamang ang may kakayahang makaligtas laban sa mga mananakop. Tumakbo silang tatlo patungo sa isang medyo ligtas na silid-aralan kung saan tinakpan ni Haruka ang sugat ni Aoi gamit ang panyo. Plano nilang manatili roon hanggang maging ligtas, ngunit agad silang natuklasan. Habang tumatakas, nag-alok si Kota na harapin ang kalaban at inutusan na kunin ni Aoi at Haruka ang kanilang mga armas sa archery club. Tumakbo si Aoi at Haruka patungo sa club habang nasasaksihan ng mga tambak ng bangkay ng kanilang mga kaklase at guro sa lupa. Mahilig din si Aoi sa kasaysayan ng Japan at sa mga bayani ng nakaraan. Batay sa mga sandata ng mga mananakop, inisip niyang mula sila sa panahon ng labanan ng Okahazama. Baliw na teorya ito dahil ibig sabihin ay naglakbay pabalik sa nakaraan ang buong paaralan. Hindi nagtagal, nagkaisa ang natitirang estudyante at nagsimulang lumaban gamit ang kani-kanilang kasanayan. Ang mga lider ng iba't ibang club tulad ng boxing, fencing at martial arts ang nanguna sa paglaban at pagliligtas sa iba. Sa isang punto, lumipat ang labanan sa football field at lalong naging marahas. Isang samurai ay muntik ng patayin isang babae, ngunit napasama siya sa linya ng atake ni Aoi. Ngunit natigil si Aoi at si Haruka ang nagligtas sa babae sa huling sandali. Sinampal niya si Aoi at inutusang magpakatino. Katanggap-tanggap ang kinakabahan sa simpleng palagsahan ng archery, ngunit kailangan niyang matutong ipagtanggol ang kaibigan na nangangailangan anuman ang mangyari. Bigla silang naputol ng pagdating ng isang nakamaskarang warlord na nagngangalang Yanamata. Inutusan nito ang mga estudyante na isuko ang kastilyo na tinutukoy ang paaralan. Hinimok ni Kota na manatili ang lahat sa kanilang posisyon, ngunit marami ang kalaban at kakaunti sila. Biglang naghangis ng maliliit na smoke bomb ang science club sa bubungan at natakot ang mga sinaunang sundalo. Nerds to the rescue! Maghihiganti na sana si Yanamata nang may magbalita sa kanya na palapit na ang hukbo na pinamumunuan ni Lord Matsudaira.
May isang tang-uhing kanila ni Yanamata at Matsudaira at alam ni Yanamata na ang pagharap sa hukbo ni Matsudaira ay magiging wakas ng kanyang mga tauhan. Kaya naman inutusan niyang umatras ang kanyang mga tao, ngulit hindi bago dukutin ang pinakamaraming survivors na kaya nila. Sumubok ang mga estudyante na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang mga kaibigan, ngunit ilan lamang ang nailigtas. Higit sa 100 estudyante ang nabihag habang ang iba naman ay wala nang magawa kundi umiyak. Pagkatapos humapa ang lahat, gumamit ang isang estudyante ng drone upang suriin ang paligid at nakita niyang naglaho ang buong lungsod. Ang tanging natitirang gusali ay ang kanilang paaralan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lord Matsudaira gaya ng inaasahan. Hindi tulad ng mga tauhan ni Yanamata, hindi marahas ang mga tao niya. Ngunit itinulak nila ang mga estudyante sa basketball court para sa kaligtasan. Nagsimulang magpanik ang mga estudyante, hindi nila alam kung nasaan sila at nasaan ang kanilang mga kaibigan. Upang mabawasan ang takot nila, nagsalita si Aoi dahil siya ang may pinakamaraming alam sa sinaunang Japan. Huwag kayong mataranta, napunta lang tayo sa nakaraan at totoo ang lahat ng panganib. Ibinunyag niya na kahit paano ay napunta sila sa ika-15 panahon na tinatawag din na panahon ng Sengoku. Magaganap na ang labanan ng Okahazama, isa sa pinakamadugo at pinakamalupit na digmaang pangloob sa kasaysayan ng Japan. Mas masama pa dito, tila ang paaralan ang sentro ng labanan. Salamat, Aoi. Ang digmaan ay magaganap sa pagitan ng clan ng Oda at ng clan ng Imagawa. Ang lalaking umatake sa kanila kanina, si Yanamata, ay kaalyado ng clan ng Oda na sa gandang huli ay mananalo ang labanan kahit mas makaunti ang bilang. Samantala, ang lalaking kasalukuyang humahawak sa kanila bilang bihaga, si Matsudaira, ay kaalyado ng clan ng Imagawa na sinasabing matatalo ang labanan. Kahit pahuli niyang matalo, si Matsudaira ay magiging isa sa 3 dakilang tagapagbukod niyang Japan na humubog sa bansang kinatatayuan natin ngayon. Kung mananatili ang mga estudyante sa paaralan, masasangkot sila sa gitna ng labanan at malamang ay mamamatay. Nataranta sila at nagsimulang mag-alsa, ngunit pinigilan ni Kota ang lahat. Ipinaalala niya na anumang padulas-dulas na desisyon ay maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib kahit bago pa magsimula ang labanan. Ang pinakamatalinong hakbang ay hayaan si Aoi na bumuo ng plano dahil alam niya kung eksaktong mangyayari ang labanan. Mabigat ang pressure ng pag-asa ng lahat kay Aoi, ngunit naalala niya ang sinabi ni Haruka kanina at kumalma siya. Humarap sila ni Kota kay Matsudaira bilang mga leader ng kanilang grupo. Dahil hindi sila kabilang sa anumang clan, inakala ni Matsudaira na nagsisinungaling sila at inutusan ng kanyang mga sundalo na patayin sila. Mabilis na pinidil nila ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi na magtulungan sila. Alam ni Aoi na ang kasalukuyang layunin ni Matsudaira ay maghatid ng mga supplies ng digmaan sa kastilyo ng kanilang mga alyado. Ngulit nagtayo ang kalabang Oda ng 2 kampo sa harap lamang ng kastilyo para putulin ang kanilang koneksyon sa labas. Imimuchi ni Aoi na atakihin ang unang kampo para ilihis ang atensyon ng kalaban, habang pahilikimi nilang ililipat ng pangunahing hukbo ang mga supplies. Sigurado siya na gagana ang plano dahil nabasa niya ito sa libro ng kasaysayan. Tinawag ni Matsudaira siyang nerd. Ibinunyag na ang mga dinukot na estudyante ay itinago rin sa parehong kampo. Kaya naman hindi lang ito magiging distraction, kundi isa ring itong rescue mission. Pumayag siyang makipagkasundo sa mga estudyante at pinuri si Aoi sa kanyang mabilis na pag-iisip. Ngunit, ang mga tauhan ni Aoi ang dapat pumunta sa mission na ito dahil ayaw ni Matsudaira na madumihan ang kanyang mga kamay. Matapangang nagboluntaryo ang mga miyembro ng iba't ibang club, ngunit kulang pa rin sila kumpara sa 500 sundalo ng Oda. Inaasahan ng lahat na sasama si Aoi, ngunit nagulat sila sa kanyang kaduwagan dahil sinabi niyang kailangan niyang manatili sa paaralan upang humanap ng paraan para makauwi. Sa ibang bahagi ng kampo, ang mga dinukot na estudyante ay itinapon sa mga barong-barong. Pinagtrabaho ang mga lalaki ng ilang oras nang walang pagkain o tubig habang sinampalataya naman ng mga babae. Kinagabi, nagsindi ng malaking siga ang mga estudyante sa football field bilang paghahanda sa nalalapit na labanan. Sinabi ni Haruka kay Aoi na mas malaki ang potensyal niya kaysa sa ipinapakita niya.
Gusto niyang harapin ni Aoy ang kanyang mga takot at sumama sa labanan para sa kanyang mga kaibigan. Matapos pag-isipan nito ng matagal, nag-ipon ng lakas ng loob si Aoy at pumayag siya. Sa susunod na eksena, gumawa siya ng detalyadong plano, itinalaga niya ang bawat estudyante sa gawaing pinakamagaling sila. Pinili rin niya ng ligtas na lugar na kanilang pagtitipunan sakaling magkahiwa-hiwalay. Buong gabi silang naghanda para sa labanan at umalis patungo sa kampo ng kalaban kinaumagahan. Samantala, tuloy pa rin ang pag-abuso ng mga sundalo ng Oda sa mga dinukot na estudyante. Pinatay nila isang babae kagabi matapos abusuhin ng ilang oras at ngayon ay bumalik para kumuha pa ng dalawa. Biglang dumating ang pinuno ng klan ng Oda, si Nobunaga, at pinatay ang sarili niyang mga sundalo, sinasabing hindi niya pinapayagan ang malahayop na pagtrato sa mga babae kahit pa sila ay nasa digmaan. Kaulanan ay sinamahan siya ng isang sundalong nagngangalang Toyotomi. Sa kabila ng pagiging mula sa karibal na angkan, si Toyotomi at ang emperador ay makikipagsanit-puwersa kay Matsudaira sa hinaharap at ang tatlong ito ang magiging mga dakilang tagapagbuklod ng modernong Japan. Sila ang pinakamahalagang tauhan sa kasaysayan ng Japan at hindi sila dapat mamatay sa nalalapit na digmaan upang manatiling pareho ang daloy ng kasaysayan. Samantala, sa paaralan, natuklasan ng mga estudyante na naging posible ang paglalakbay sa panahon dahil binago ng kidlat na tumama sa sagradong bato ang magnetic field nito. Kung muli nila itong tatamaan ng kaparehong lakas, may tsansang makabalik sila sa hinaharap. Oo, may punto nga iyon. Matapos malaman na ang susunod na pag-uulan ay mangyayari sa tanghali kinabukasan, nagsimula silang gumawa ng mga lightning rod. Isang miyembro ng sports club ang umalis upang hanapin ang rescue team at ipaalam sa kanila na bumalik bago magtanghali. Ngunit nasira ang kanilang plano nang salakayin ng mga tauhan ng Oda ang rescue team na pinamumunuan ng huling dakilang tagapagbuklod, si Toyotomi. Sumiklab ang labanan at nabihag si Haruka ng mga kalaban. Sinubukan ni Aoy na patayin ang mga ito, ngunit natakot siyang tamaan ng palaso si Haruka. Napansin din ni Kota ang kanyang pakikipagbuno at tumakbo upang iligtas siya, ngunit siya ay sinaksak mula sa likuran at napatay. Habang dinadala ng mga kaaway si Haruka, nagpaputok si Aoy ng palaso sa unang pagkakataon. Tumama ito sa isang lalaki, ngunit nakatakas pa rin ang mga kalaban. Lubos na nadurog si Aoy at sinisi ang sarili sa kamatayan ng kanyang kaibigan at sa pagkabihag ni Haruka. Walang magawa, tumakbo pabalik sa kampo ni Matsudaira ang rescue team at doon nagkubli. Kaulanan, natagpuan ni Matsudaira si Aoy na umiiyak sa tabi ng libingan ni Kota. Nangako siyang gagawing mapayapa ang Japan at sinimulan niyang turuan si Aoy ng sining ng kendo. Dati nang kasapi ng kendo club si Aoy kasama si Kota. Binalikan niya ang mga aral na itinuro sa kanya at nagsanay buong gabi. Samantala, itinapon si Haruka sa isang barong-barong kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Dumating ang warlord na si Yanata, ang nanguna sa unang pag-atake at natuwang makita na buhay pa ang mga bihag. Inalis niya ang kanyang maskara sa unang pagkakataon at ibinunyag na siya pala si Fuwa, ang estudyanteng tumalon sa bato sa simula ng pelikula. Isa siyang psychopath na may alam tungkol sa sagradong bato at sa kapangyarihan nito. Sadyang ginamit niya ito upang makarating sa ika-15 siglo at baguhin ang buong takbo ng kasaysayan ng Japan gamit ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Tinukso niya ang kanyang mga dating kaklase dahil sa kanilang pagiging inosente at nais niyang makilala bilang isang pinuno sa hinaharap. Malupit ang kanyang mga paniniwala at tiyak na magpapalala sa kalagayan ng Japan kung magtatagumpay siyang baguhin ang isang napakahalagang sandali. Kinabukasan ng umaga, handa nang muling lumaban ng rescue group na pinamumunuan ni Aoy. Lumapit sa kanila isang impormante na nagsabing 6 na oras na lamang ang natitira bago ang pag-uulan na maaring huli na nilang pagkakataon upang makauwi. Pinasigla ni Aoy ang kanyang mga tauhan at sinimulan ng salakayin. Nahati ang grupo sa 3 kupunan. Ang una ay ang baseball team na nagsagawa ng direktang pag-atake sa kampo. Umatake sila mula sa ilang yarda ang layo gamit ang mga bolang may apoy na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Ang pangalawang kupunan naman ay binubuo ng mga leader ng fencing at karate club. Ang tungkulin nila ay palihim na pumasok sa kampo at umatake mula sa loob. Ang huling kupunan naman ay binubuo ng mga pinakamatatalinong miyembro ng grupo, kabilang si Aoy.
Sila ang naghahanap at nagliligtas ng kanilang mga kaibigan habang inililihis ng iba ang atensyon ng kaaway. Ginawa ng baseball team ang lahat ng kanilang makakayanan at lumaban hanggang sa huli. Nagawa nilang makuha ang kontrol sa lugar, ngunit karamihan sa kanila ay napatay o malubhang nasugatan. Samantala, ang dalawang lider sa kabilang bahagi ng kampo ay napalibutan ng mga gwardya. Napatay nila isang bihasang eskrimador, ngunit napatay naman ng isa pa ang lider ng karate club. Galit na galit sa kamatayan ng kanyang kaibigan, bumangon ang lider ng fencing at lumaban ng buong lakas. Sa huli ay malubhang nasugatan ngulit nagawang patayin ng kalaban. Samantala, ang mga nakaligtas mula sa unang kupunan ay pumasok sa kampo at natagpuan ng dalawang dinukot na estudyante. Natuwa sila ng ilang sandali, ngunit tinama ng palaso ang minamahal nilang lider ng baseball team. Alam niyang hindi na siya makakaligtas sa kanyang sugat, kaya nag-volunteer siyang pigilan ng mga mamamana upang makatakas ang iba. Sa ibang lugar, ang huling kupunan kasama si Aoy ay nakapasok sa ikalawang hadlang at nakita nilang napakaraming sundalo ng kaaway na naghihintay sa kanila. Halos imposible ang kanilang tagumpay, ngulit hindi sila umatras at buong tapang nilang sinalakay ang kalaban. Sa wakas, narating nila ang barong-barong at nailigtas ang mga bihag, ngunit dinukot si Haruka ng dalawang gwardya. Sinundan sila ni Aoy at napalibutan ng hukbo ni Fua. Ilang segundo bago siya mapatay, dumating si Matsudaira kasama ang kanyang mga tauhan at iniligtas siya. Uminit muli ang nahihingalong labanan sa kanilang pagdating at nagkaroon ng lakas ng loob ang mga estudyante upang mas mairing lumaban. Biglang naglabas si Fua ng riple at pinaputukan si Aoy. Humarang si Matsudaira at nailigtas siya, ngulit siya ang nabaril. Sa kanyang huling hininga, ibinigay niya ang kanyang espada kay Aoy at inatusan siyang tuparin ang kanyang pangarap ng pagkakaisa. Ang kanyang kamatayan ay nangangahulugan na nagtagumpay si Fua na baguhin ang kasaysayan ng Japan magpakailanman. Dahil 3 oras na lamang ang natitira bago ang pag-uulan, hiniling ni Aoy kay Haruka na dalhin lahat ng nakaligtas pabalik sa paaralan. Pinili niyang manatili sa nakaraan upang pumalit kay Matsudaira at tiyaking nagiging maliwanag ang kinabukasan ng Japan. Yunakap niya si Haruka at nagpaalam. Tumama ang kidlat at umalis si Aoy patungo sa nakaraan sakay ng kanyang kabayo. Lumipat ang eksena makalipas ng ilang linggo habang dahan-dahang bumabalik sa normal ang paaralan matapos ang matinding kaguluhan. Isang araw, nagbasa si Haruka ng artikulo tungkol sa natagpuang larawan ng batang Matsudaira sa isang makasaysayang lugar. Ito ay larawan ni Aoy, suot ang disenyo ng panyo na ginamit ni Haruka upang takpan ang sugat niya sa labanan. Sa huling eksena, napahagulgol siya ng tuwa, ipinagmamalaki ni Aoy sa pagtupad nito sa kanyang layunin. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!